number lang. Sagutin mo. Hello? Hello? Sino to? Opo. Bakit? Hello? Sino yun? Sino to? Ba? Si ate. Si ate ha? Sugar? Sige, sabi mo. Oo. Si Jamila na. Okay lang na. Ito. Ay, kilala niyo pa ba yung boses ko? Oo. Oo. Ano kayo, Charan? Volume na to, malakas na. Okay lang naman nak. Saan ka? Sensya na, ngayon lang ako nakapagparamdam, ngayon lang ako nakatawag. Oh, ma. Yan yung tawag, number lang. Sagutin mo. Hello? Hello? Sino to? Opo. Bakit? Hello? Sino yun? Sino to? Ba? Si ate. Si ate ha? Sugar? Sige, sabi mo. Oo. Si Jamila na. Okay lang na. Ito. Ay, kilala niyo pa ba yung boses ko? Oo. Ano kayo, Charan? Volume na to, malakas na. Okay lang naman nak. Saan ka? Sensya na, ngayon lang ako nakapagparamdam, ngayon lang ako nakatawag. Oh, himala nga. Oh, anong balita? Ayos lang naman ako, okay lang, may gusto akong sabihin. Ano yon? Hindi ko siya masabi kaya hindi ako makaharap sa inyo ng personal kasi wala pa akong lakas ng loob eh. Pero magbabaka sakali lang ako, baka maintindihan niyo ako or maintindihan niyo kung saan ako nang gagaling, anong gusto kong sabihin. Pero for sure nagulat kayo kasi bigla lang akong tumawag ngayon. Oh, kasi ganito na, mayroon lang akong sasabihin din na may nakapagsabi sa amin na nakita ka daw nila at mayroon ding nakapagsabi na nakita ka ng mga bata. Yung classmate pa nga ni Dindin ang nakakita sa'yo. Gusto ko lang linawin kung saan ka ba talaga, kung masasagot mo ba ito ngayon. Siguro pag-usapan na lang natin sa personal kasi gusto ko na rin makipagkita sa inyo kasi may gusto nga akong sabihin at namimiss ko din kayo syempre mga kapatid ko kayo, si mama, ikaw. Gusto ko din kayo makita. Saka na lang natin pag-usapan siguro kapag nagkita-kita na, pero huwag kayong mag-alala kasi ayos lang ako, mabuti ang kalagayan ko, wala akong sakit, wala akong kahit ano. Masaya ako nakausap ko kayo kasi namimiss ko na din kayo. Salamat nak, nakakabigla lang din kasi yun nga, matagal na kaming naghanap talaga sa iyo at walang linaw kung saan talaga, kasi mayroon kaming minamanmanang bahay pero hindi ko alam kung dyan ka talaga nakatira. May nakapagsabi lang na mayroon daw nakatira dyan pero
Hindi ko pa sure kasi pag nangangatok kami walang sumasagot. Hindi ko lang alam. O sana kung totoo man yun, hindi magpakita ka na at nang patapos na tong problema, kung ano man yung pwedeng pag-usapang mga problema. Ano ba problema mo? Ano bang dapat mong sasabihin din sa amin? Kasi kami, nanatili kaming kumbaga, ang nasa isip namin, hindi namin alam kung buhay ka pa. Na nagpasalamat kami ng mama mo dahil sabi namin, buhay ang anak mo. Kasi ang mama mo, nananaginip kasi ang mama mo ng mga nakaraan na natimbakwas sa higaan at sabi niya, buhay ang anak mo pa, buhay ang anak mo pa. Tapos sumunod na pangyayari, yung may nakakakita sa'yo na kakilala namin at kakilala ni Dindin. Classmate daw ni Dindin yun. Mas maganda na lang siguro kung pag-usapan na lang natin sa personal kasi may trabaho pa rin ako pero naglakas loob lang ako, baka sakali lang ako na makausap ko kayo ngayon kung hindi pa kayo tulog. Pero mag-set na lang tayo ng araw sa mga susunod na linggo or susunod na buwan kung kailan tayo pwedeng magkita. Mag-ipon lang ako ng konting lakas ng loob. Ang importante, nalaman nyo na okay ako, naibsan yung pag-aalala nyo, na malakas ako, buhay ako, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Na-miss ko kayong dalawa, na-miss ko yung mga bata. Yun na lang, sa susunod magkita na lang tayo at sasabihin ko sa inyo yung dapat kong sabihin. Pero sa ngayon kailangan ko nang magbaba ng tawag kasi papasok pa ako may naka-break lang ako. Sige. At sana masundan pa ito na kung totoo man yung sinasabi mo, tumawag ka uli sa akin para kung saan tayo pa pwedeng magkita. I-save mo na lang tong number na to, sa mga susunod na araw tatawag na lang din ako ulit. Sige. Sige, paano? Tawag ka ulit ha. Mama mo emotional na. Kailangan ko na ibaba yung tawag kasi 12:40 aakit na ako dun sa trabaho. Mama mo. Hello. Ingat ka na. Thank you, ma. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Ayos lang ako dito. Namiss kita. Namiss ka na namin. Uuwi ka na. Usap na lang tayo sa susunod. Salamat. Kayo nang mag-alala dyan. Huwag na kayong mag-alala. Ayos lang ako. Huwag palakas kayong dalawa. Kayo. Alagaan ng sarili. Okay? Sige nak, maraming salamat. At sige. Basta kung istorbo ko pa ata yung pagpapahinga nyo. sige, okay lang. Nag-edit ako ganito na lang, tawag ka na lang ulit kung kailan mo gusto magkita at nang masundo ka namin. Sige, gano'n na lang. Basta hindi na mapuputol yung komunikasyon natin simula ngayon. Salamat nak, salamat. Sige na, bye-bye na. Bye-bye, ingat kayo. Love you na. Love you, bye. Tama yung mga nakakakita Lapit sa dito. na nandito lang yan sa malapit. Kasi siguro sa pagkakaintindi ko, napanood niya itong vlog natin na may nakakakita sa kanya. Siya tumawag siya. Oo, naaalarma na siya kasi nga napanood nakita ng bata daw na siya daw hindi man natin pa sinungalingan yung bata.
Pero okay na yun kasi nakausap natin siya. Yun lang, mag-antay na tayo na makikita tayo kung saan lugar. So, mahig naman na siya makipagkita. Totoo talaga yun. Totoo pala talaga. Mga ka-business. Kasi, nung nabanggit ni Mingay nga sa akin, sabi ko nga ano na, yung parang ako kasi naging parang manhid na yung puso ko. Pero nagpapasalamat pa din ako nung nabanggit ni Mingay nga sa akin na may nakakakita. Na para ang aking isipin, yung isipin ko nabawasan na yun ba yung pag-alala na baka kung napaano na, kung ano nangyari sa kanya, tumuhay pa ba o nandoon sa mga sindikato na masasama, no? Wala naman sindikatong hindi masama mga sindikato nga Pinapatawan mo naman ako doon sa sinasabi mo. Sindikato nga, alam naman maging mabuti sila. Sindikato nga. Pero okay na yun sa akin. Kasi, Lantok na nga ako mga kabili. at least narinig ko. Tapos pag-edit ko, kasi natataka ko, bakit numero? Ako nakaitip na. Gulat naman ako sa'yo. So ito na mga ka-business, ito Pero na matutuwa yung mga kapatid ko. ito na yung matagal din na rin namin ipinapanalangin na sana dumating sa ganitong pagkakataon, no? Sana dumating sa ganitong pagkakataon na matagpuan natin. Kasi nga mga ka-business ay siyempre, kahit sino naman, di ba, na nagulang na siyempre naghahangad kung kailan babalik, no? Kailan uuwi. Ang hinala ni Mengay ay nagkatotoo, no? Na malamang lagi niyang binabanggit sa akin to na malamang sa malamang pa nandito lang yan sa malapit. Sabi niya, nandito lang yan sa malapit. Ang una nga niyang ang lagi nga niyang pinanghinalaan yung boyfriend niya dati. Hindi ako naniniwala kasi nakausap ko kasi yung boyfriend niya. Nakita kasi kami. Saka nakilala na natin Bikiri, siya pa nung ako yung pupunta doon sa labasan na bumili ako ng tinapay sa Bikiri, nagkita kami. Natanong ko kami sa bagay na yun Kilala na natin siya. Napakilala na siya sa atin. So, mabait naman yung lalaki. Wala namang naging problema doon sa siguro lalaki. kabado lang siya na ipakilala sa atin na ganito nga gusto nila siguro Kanya lang, diba? kanya lang kasi nung mga time na yun na pumunta sila sa bahay, talagang nagbitaw ako ng salita. Nasabi ko, kung gusto nang lumagay sa buhay may asawa, nabanggit ko yun sa kanila nung dan silang dalawa sa bahay, pumunta yung lalaki. Kami naman ay hindi naman tutol, basta ilagay nyo sa ayos. Ilagay sa ayos, magpaalam kayo sa akin mabuti, huwag nyo akong pagtataguan, kaya dyan talaga ako galit. Ayaw ko talaga na ginaganyan ako. Sabi ko sa lalaki. Yung lalaki naman, ang bait naman niya makikita naman sa kanyang magalang siya. Tapos maraming isang nabanggit. Kasi tinanong ko kung saan ang mga magulang mo. Ang kanyang nanay nga daw ay nasa US ba yun? Nasa abroad. Tapos ang kanyang tatay ay nasa Ilocos. Walang tutol kung lalagay siya sa tahimik kung mag-aasawa. O kasi may okay lang nasa mas kulang na sila Ang akin doon, sabi ko, magsabi sila sa amin magsabi pa sila sa amin, magpaalam sila ng maayos. Siguro nga dahil sa ganung pangyayari na hindi nila nagawa, nagtago sila ngayon sa mahabang panahon. Parang tayo noon, di ba? Nagtago naman tayo. Lumitaw na tayo, may anak na. Nagpakilala ko sa magulang ko, may buntis na ako. Pero nung mga time na yun, nung nagsama tayo, nagsabi naman ako sa tatay ko, through sulat nga lang nung araw mga ka-business.
tuturo. Kasi wala naman cellphone nung araw eh. Kung sa panahon pa natin, wala naman tayong cellphone pa eh. Ang ginagawa ko, nagsulat ako sa tatay ko sa probinsya, pati sa mama ko, na may kinakasama na ako dito. Oo, alam ng mga magulang ko. Eh, kumbaga siguro, nakakatakot siguro yung anak mo dahil kagagraduate lang Yun yan ng kolehiyo. Saka siya nakaano. Kumbaga yung pinangarap mo para sa kanya, hindi niya matutupad dahil nagkaroon nga siya ng ano, diba? Yun yung lang siguro kabado rin siya makapag-usap. Pero malalaman wala naman ng- siyang binanggit ngayon kung may kinakasama eh. Halimbawa, gano'n na rin yun eh. Kasi ako nanay ako eh, kinakabahan din ako, di ba? Ang sa akin, So, ibig sabihin yung nasa utak mo ngayon na nagsama sila talaga. yun ang tumatakbo sa utak ko na lumagay na siguro siya sa ano, sa Buhay mag-asawa na o buhay may asawa na. Kaya siguro gusto na rin niya matahimik siguro yung ano niya para maging okay ng lahat kung sila man ay nagsasama o kaya kung sila man ay ilalagay na sa lugar na magkaroon ng isang pamilya, siguro hindi siya maano na kailangan niya nang makausap tayo, kaya yun, tumawag na siya para maging maayos ng lahat ba, para hindi na rin tayo mag-alala kasi siyempre pinapanood niya tayo sa YouTube, sabi niya siguro sa isip-isip niya kasi naman magbigay ako ng stress sa magulang ko. Mas maganda nang mag-usap-usap na kami kasi wala rin naman na magagawa doon, din naman patungo, di ba? Kaya siguro na ano na siya. Naalarma nga siya kasi napanood niya yan. Pero alam mo Dar, wala akong tutol sa anak mo, mabait naman si Jamela eh. Wala tayong naging problema sa kanya. Alam mo yan. Mga ka-business, si Jam-Jam talaga yung anak ng panganay. Ano lang yan eh, taong bahay, nasa bahay lang yan talaga. School, charge lang yan. Ultimo nga yung utusan mo sa palengke, ni halos hindi magpunta doon kasi nahiya magbitbit ng isda. Hindi mo nga mapabuhat ng bata yan na may maraming tao, diba? Hindi yan siya gala, hindi. Noong nakapasok ng trabaho, doon siya para pa siyang nabigla yata na, siyempre, nakalabas, diba? Nakalabas na naka-join sa mga barka-barkada, mga kaibigan. Siguro na nabigla kasi nasanay kasi siya nga na nasa bahay lang kasi talaga siya noon. Pero wala talaga ako pasok sa school, uwi, ganoon lang siya eh. Wala naman din yun na magpupunta kung saan. Naalala mo ba kung kailan yan siya nagpaalam na, pa, punta muna ako sa ganitong lugar? Naalala ko siyang nagpaalam, nag-aaral pa siya ng kolehiyo na hinatid natin siya birthday, hinatid natin ng gabi, sinundo pa natin ng gabi. Hinatid namin kasi aatin siya ng birthday ng kanyang mga kasama sa school o classmate niya. Pero sinundo din namin siya kasi yun din sabi niya, susunduin din siya. Wala pa nga siyang isang oras doon eh. Ihatid mo ako pa pero sunduin mo rin kami. Kaming dalawa ni Mingay nagsundo, nakamotor kami. Yung motor natin dating badya. Kulong-kulong ba tayo sa? Kulong-kulong badya natin na kulong-kulong. Kulong-kulong tayo noon. Oo, yung dati kong motor mga kabisnes na luma na badya na mayroong kulong-kulong yun eh. Hinatid namin siya doon tapos sinundo din namin. Hindi nga yan siya hindi yan siya nung katulad ng iba ba na parang masyadong latagaw pag kung saan pumupunta. Hindi yan siya ganun. Pero nung nakatrabaho na, doon na nagsimula na parang bang alam mo ayun nga sabi nga nakawala sa kulungan. Nakawala sa hawla. Kaya kumbaga meron lang siguro tayo hindi pagkakaunawaan ng pag-alis niya. Kaya siguro kumbaga parang sa isip niya sa sarili niya na kaya hindi ako papayagan ng ganito kasi yung pinakilala nga niya sa atin, di ba? Kahit si Dodong, kaharap din si Dodong ng time na yun, sila Makmak na pinakilala. Kumbaga nagdalawang isip siya, hindi ko na ibabalik siguro kasi ayaw naman yata ni Papa, di ba? Yun yung nasa utak ko eh, kaya natakot na. Natakot siya. Natakot yung silang dalawa. Kung sila nga ngayon. Pero may pakiramdam ako pa. Malakas ang kutob ng dibdib ko na sila pa rin. Yun ang ako. Malakas ang kutob mo kasi dahil
Nanay college, ako eh. nung nag-college si Jamila. Graduate naman yun. Yung boyfriend niya dati. Boyfriend niya na yata yun eh. Graduate na yun. Ng kolehiyo. Tapos yung lalaki, graduate din naman yun sa college, yung lalaki. Parehas naman silang graduate sa college, yung lalaki na yun. Eh, kung sila man ngayon, ay, wala na. Sabi ko nga sa kanila noon pa, ako wala nga akong tutol. Ba't ko tututulan yan? Hindi nga, wala kang tutol, pero yung boses mo kasi mataas pa. Hindi, kumbaga, hindi ka marunong magmahina siyempre, ng boses. ako talaga, pag nagsalita talaga ako na talagang may diin talaga yan. Sabi ko, wag nyo talaga akong lulukuhin na pagtataguan. Katulad ngayon, baka mamaya anong magagawa ko sa kanila. Hindi yung pwedeng ganun. Kailangan natin pag-usapan ng ayos yan. Kaya nga, Kasi ayan na nga eh. Ayan. simpuhin lang talaga nila Hindi ka na naman nagiging maayos. Tapos yung anak ko, hindi na naman papakita yan. Imbis simpuhin lang na talaga okay nila na yung... hindi mag... Ayun eh. Ako nga, napakasaya ng puso ko. Pero alam sa totoo lang ako, mga kabisnes, kung pahabaan lang din ng PC o pasensya, meron ako. Hindi naman ako ganun ka. Meron ka, pero yung Siguro bunganga mo. Siguro noong mga panahon na ako'y binata pa, mga kabisnes, iba talaga ang ugali ko. Talagang bira talaga ako eh. Sa liit ko, sabi ko sa inyo mga kabisnes eh, nabanggit ko na to sa mga nakaraan kong vlog. Sa ganito kong kaliit kong ito mga kabisnes, hindi talaga ako tatakot o away. Oh? Sigurado ka? Kaya lang, pagdating mingay, takot ako. Tik na yan. Tumakbo ka nga sa akin. Siyempre, mahal ko eh. Hindi ko man pwedeng Buto, saktan pag to. subukan mo lang pag hindi ka tamaan ng... Tawa na lang tayo. Sabi ko, ang sakit. Totoo yun mga business. Hindi talaga ako takot sa away nung binata ako. Pero ngayon kasi, palibasa nga, may mga anak na rin ako. Siyempre, kinokontrol ko ang sarili ko. Sino bang kaaway mo? Hindi, wala naman. Hindi ko lang sabihin Para makakatulog ako ng maayos ngayon. Ang tagal ko na hindi narinig yung boss na. sabi ko, kung gusto kong umiyak na magalit na hindi ko maintindihan eh. Alam mo, Dar, napakiramdam ko sa'yo, hindi ka marunong umiyak. Parang manhid na rin ako. Ayoko. Kasi nga, dahil sa ganyang problema, napakatagal na natin pinroblema yan. Pero pag-usapan natin to ngayon. Parang ang yung puso mo eh. Pero sabi ko nga, andyan na. Wala na tayong magagawa dyan kung talagang nag-asawa yan. Ano ba magagawa natin? Di ba? At least nasa kalagayan na tahimik siya, hindi yung nagwahaka-haka lang tayo kung nasaan siyang lugar, kung sabi nasa ano. Ang akin nga mga ganito, ang akin nga mga ka-business, ang akin nga, di ba, nabanggit ko na nga doon sa mga naunang vlog, na naging masaya ako nung binalita mo nga may nakakakita. Masaya ang isipan ko, naging payapa ang isipan ko, ang puso ko. Kasi nga, may nakakakita na buhay. May nakakakita na buhay. Magpapasalamat tayo. Sabi ko, salamat. Sabi ko kay mama, salamat kay buhay man di ay. O diba? Kasi ang nasa isip namin habang tumatagal kasi mga ka-business, na talagang dalawa lang ang patutunguhan niya eh. Kung nandoon sa mga napasok na sindikato na talagang hindi na siya makakalabas, or either na wala na sa mundo. Yun lang yung naisip ko eh. Pero malakas ang kutob ng nanay eh. Pero si Mengay, iba talagang kanyang sabi niya pa, duda talaga ako, baka nagsama talaga sila. Yan ang sabi niya. Ito ngayon, kasi sabi niya may sasabihin siya, dito natin malalaman ngayon. Dito natin malalaman ngayon. So ayun po mga ka-business, Ihandanan natin ang mga ating mga sarili. Ihandanan natin ang ating siguro, puso. Ganun kasi din ang naman ang alam ko niyan, ayaw magpa-vlog yan. Noon pa yan. Malamang sa malamang, kung magkipagkita sa atin yan, hindi magpa-vlog yan. Hindi rin. Eh, siyempre, malay mo. Hindi natin alam ang Kasi sitwasyon. noon pa yan, ayaw talaga niya mga ka-business niya, ganitong vlog, ayaw talaga niya. At least maraming matutuwa, lalo At least, ng mga subscriber natin at saka mga papayag naman siya kahit busis lang,
O kung hindi naman, walang problema. Basta ang mahalaga para sa akin, sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito, na tumawag siya. Oo, makakatulog ako kasi narinig ko rin yung boses ng anak ko. Nakakamiss lang din, siyempre. Dahil sa hinaba-haba din Hindi ko man lang napalo yung bata na yun. eh ako talaga, nagpasensyahan na ako kasi nasaktan ko rin yun, nasuntok ko yan. Dahil napuno din ako. Pero duda ko yun ang naging dahilan na hindi naman yung suntok na talagang ano. Pero nasa sobrang galit ko dahil nagsagot-sagot sa akin. Pero hindi yung suntok na talagang parang akala mo naman. Siyempre kinukontrol ko rin naman kasi siyempre iba naman ang ano ng babae. Kung suntukin mo talaga yan, ewan ko lang hindi makatulog yan. Pero siyempre ako kinukontrol, parang ano ko lang, ipinaparamdam ko lang sa kanya na mali ang kanyang ginagawa na magsasagot-sagot sa akin. Dahil Hindi naman pala sagot yun na bata eh. Siguro Ano lang nung yun? time na yun, Pagod kasi ako eh. Sa trabaho ako, pagod ako sa trabaho. Tapos sasagot-sagot sa akin. Parang naburyong yung utak ko. pero kahit anong mangyari, wala tayong Pero alam ko hindi yun ang naging dahilan siguro. Hindi ko lang din alam. O, kung isa ba yan sa na kaya baka nagtampo o ano. So, tingin ko hindi naman siguro yun ang dahilan. Baka ayun nga, tama nga yung inisip mo, baka mamaya nag-asawa na nga. Yun. Wala kung mag-asawa na, kung mag-asawa na siya, wala na tayong magagawa dyan. Eh, ano ba bang gagawin namin? Eh, tanggapin natin ang, maluwag sa puso. At least, buhay yung anak mo. Ayun lang naman yun. so, ambaran natin ulit yung tawag niya, pagkikita natin. Sabi ka niya, i-save daw natin yung number. Kaya bagong number na siguro yan kasi wala yung number nila natin. Hindi naman makontak yung number niya na yun. Ayun ko lang. Ano sabihin natin sa mga anak mo ito mamaya? Sabi natin sila doon tsaka sila mak na makikipagkita yung atin niya. Pero kung bahala ano na ako. Iniinit ko nga dito, di matapos-tapos. Anong oras na yung time check mo ngayon pa? Ito pa yung vlog na naghanap tayo. Anong oras na ba? Ha? Anong oras na? Alas 12. Magalaw na na. Ano ba mga ka-business mo? Hindi. Oras pa na ba? Taka. Ay, taka ba? Ano ba magtingin ng oras? Ay, ano? Military? Alam ko mga kabisnes, alauna, alas 12, Bata City. 57. So, yun. Handa na tayo. Handa na natin ang sarili natin. Paalam pa rin sa mga... So yun po mga kabisnes, tapusin ko itong ginagawa ko, hindi ko pa natapos. So, yun po mga Andun, kabisnes. ipakita mo yung doon nga ako kanina mga kabisnes, doon ako kanina. Hindi yun pababa. Magkaiba tayo ng cellphone. Ano ba mga kabisnes, doon ako kanina nakapwisto yung upuan ko. Sinagano ako dyan ako nag-edit. Tapos biglang kumalimbang yung cellphone ko. So yun po mga kabisnes, Salamat po. thank you po mga kabisnes Sa at kasama niyo po sa amin. alam ko na matagal nyo rin hinihintay ang pagkakataong ito. So ito na yung hinihintay natin mga kabisnes. Siya naman may sabi na tatawag siya para makipagkita. So salamat. Ayun sa akin lang, salamat. Ayun lang.
2 years. Magti-3 na nga. Hindi. May mga kontak-kontak naman siya noon, pero mga panaka-naka nga lang, hindi ba yung tuloy-tuloy. Ano ba? Sige. Paalam na tayo. Salamat po mga kabisnes ng napakarami. Thank you po sa inyo. At ito na po yung aabangan natin mga kabisnes. Abangan po natin po. Kasama po namin kayo sa lahat ng opo, sana at kung pumayag siya na magkita tayo, siyempre mag-vlog talaga ako. Pero kung di naman siya papayag o hindi pa, kung nasa kanya yun, kung di naman siya papayag, kasi dati pa talaga yun, ayaw talaga niya magpa video mga business eh. Pero sige lang, okay lang, kung para sa akin naman di na mahalaga, kung ayaw niya okay lang, basta ang sa akin, ang pinakamahalaga sa akin na may kita-kita kami. So yun po, God bless po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Please support po Kabisnes Official, Papa Dens TV, Kabisnes Family, Mrs. Kibi Official, at siyempre ang ating famous Budang Official mga kabisnes. Ang iyong abang lingkod, Kagwang Bukni Official. Please support po at sa mga kasama ko pang mga kagwangs. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Never say goodbye, tomorrow is another day. Biraban at mga kabisnes naming minamahal. Thank you.